Daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, finally, si Mike Abe po, napuno na yata. Sumagot na sa mga Duterte vloggers kasama si Maharlika, no? Pero na-frustrate ako kasi hindi ko po ine-expect, no? Maraming salamat sa mga nagpadala sa akin ng link ng pagbanat ni Mike Abe. Maraming salamat din, Mike Abe. At least kinikilala mo na ako na isa sa mga dapat mong banatan. Kaya lang bumagsak talaga yung expectation ko kay Mike Abe. Ang akala ko intellectual yung aming magiging sagutan, di ba? Binabanatan ko siya yung mga sinasabi niya. Akala ko either pagtatanggol niya sarili niya laban sa atake ko, or babanatan niya yung mga sinasabi ko. Mas malala pa. Mas malala pa pala. Pag-usapan din po natin ito po, no, mukhang yung ine-expect po natin na itong si Mayor Bambam Mayor Go, Alice Go, na pasimula po o yung ano lang. Ayun, si Ram nagpadala sa akin. Yung surface lang po tong investigasyon nila kay Go. Mukhang dyan na pala magtatapos. Kasi inuugnay na sabi naman sa inyo, ang ultimate goal po niyan, hindi po yung kung ano pa man, no, yung malutas o mapalayas lahat ng pogo sa Pilipinas, kundi may ugnay lang ni Risa Ontiveros si Duterte sa kay Alice Go. Okay na sa kanya eh. Yun lang naman purpose ng mga yun. Masiraan lang si Duterte. Hindi talaga yung malutas yung mga suliranin ng Pilipinas. Kung may time pa po tayo, tatalakayin din natin tong rotational brownout at ano yung posibleng solusyon na nakikita ko na gagawin ng Kongreso. No? Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ay, meron pa pala yung na pinatalsik ni ni Baste, yung mga tauhan ng Davao City na nahuli niyang o sa random testing ay gumagamit ng droga. Talsik agad. Pero minasama to ng minasama to ng mga kritiko ng mga Duterte. Yan po mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan muna natin, no? Ito po, no? Pag-usapan po muna natin tong kay Mike Abe. Dapat kasi, 'di ba, pangako ko sa inyo, titirahin ko yung mga vlogger, yung mga maliliit, yung mga vlogger na hindi kasing impluwensya ni Mike Abe doon sa kabilang channel. Pero dahil nagulat ako, hindi ko na-expect na titirahin ako ni Mike Abe, kaya putya Mike Abe yan, kinakailangan natin tirahin. Mike Abe yan, ano yan, pinagpipitaga ng PTV4. PTV4, anchor ba siya o reporter lang ng PTV4? Okay. Alam nyo, may reputasyon yan si Mike Abe. Unexpected ko po sa kanya yung mga sagot niya, no? Napuno na si Mike Abe, sinagot niya yung mga vlogger, Duterte vlogger, kasama si Maharlika. Kaya lang, iba yung ina-expect ko sa iyo, Mike Abe, no? Sa totoo lang po, ako kasi nagka-categorize tayo, no? Iba kasi dapat yung level, no? Iba yung level dapat ni Coach Jarrett tsaka ni Mike Abe sa ibang mga vlogger ng admin, 'di ba? Kaya ang atake ko sa kanila, kung inaatake ko po si Mike Abe tsaka si Coach Jarrett, kasi bakit iba? Ang projection nila at ang pagkakakilala sa kanila ng mga admin vlogger, sila yung mga pinakamatatalino
sa mga admin vlogger. Meron din naman dito yan eh sa ano, meron din naman iba kasi yung sikat sa matalino eh. Yung projection kasi ng mga to kaya sila ang tinitira ko kasi sila yung pinaka projection nila pinakamatatalino. Maaring may mga mas sikat sa kanila. Pero iba yung kategorya natin dun eh. Iba naman yung sikat sa matalino. So kung matalino yung binabanatan, dapat yung pangmatalinong level, di ba? Yung sinasabi nila, yun yung binabanatan natin, no? Si Jared, tsaka to si ano. Tsaka, mamaya, okay. Ang expected ko kung babanat man, kung bibira man si Mike Abe at saka nung atakehan, no? Yung mga point of view, yung mga ideas, di ba? Po, tinira yung magkapatid na Banat Bayat Oli ang tira ni Mike Abe, putya. Bading ba yung mga yan? Bading. Anak ng pupa Abe. Tirahin mo sa mga ideya. Oh, dadagdag ka na sa mga tinuturuan ko. Mike Abe, yung level mo, hindi para dun sa mga atake ni Mima at atake ni Ninyo. Hindi ka nila ka-level dapat. Hindi ka lang lumilibel kay Ninyo tsaka kay Mima eh. Mimiyak eh. Ha? Si Mimiyak tsaka si Ninyo, hindi mo lang nilibelan. Kinukuna mo pa sila ng impormasyon para atakehin yung mga Duterte vlogger. Talagang grabe, no? Sabi ko nga, kung eto na yung level, tapos si Janet naman, talagang sampalataya kay Abby yan. Eh. Kinukut-kut pa niyan si Abby. May level tayo na pang mababaw lang, di ba? Yan yung level ni Ninyo tsaka ni Mimiyak. Pang mga ano, bordering sa chismis yan. Eh. Pero may level tayo na pang Badong Aratilis, may pang Banateros, no? Mike Abe, ina-expect namin kung bibira ka sa mga ideya namin. Pabanatan mo yung magkapatid na Banat Bayat Oli na bading ba yan? Bading ba yan? Kasi umuungol sila tuwing binabanggit yung pangalan ko. Puta, pinalalabas. Ang pinalalabas mo pa, no? Ang pinalalabas mo pa, Abi, na umuungol habang pinanunood ka. Dialogue ko yan eh. Ninakaw. Ninakaw. Wala ka originality. Babanat ka na rin ng nakababawan eh. Dialogue ko yan eh. Mga nagdudukit habang ako ay ano. Umuungol ba sila Banat Bay tsaka si Oli? Walang katuturan. Binaba mo yung level mo sa level ng mga mas mababa ka pa kay Ninyo ngayon. Okay. O banat niya naman kay ano, banat niya naman kay anong pangalan nito? Kay Maharlika, galing naman kay Mimiyak. Oh, yung mga tipong yung sa asawa, no? Kinukot niya yung mga di umano. Anak ng pupa naman Abe, oh. At talaga nasira lahat ng ekspektasyon ko sa iyo. Akala ko kung bibira ka, no? Yung sinabi namin, tapos ano mo, i-dispute mo. Ganon yung mga matitinong birahan. Putya, bumaba ka pa sa, mas mababa ka pa sa level ni Mimiyak tsaka ni Ninyo dahil kinukot mo lang sila eh. Nak ng pupa to si Abe. Oh. Alam nyo kung ano banat sa akin? Ano na raw ako, matandang walang pinagkatandaan. Alam mo, Abe, pareho tayo. Mas may edad ka pa nga sa akin eh. Marami nang bumanat sa akin na matanda. Nawiwindang nga sila dahil mas bata sila sa akin. Pero kung babuyan, mas kaya ko silang babuyin ng hindi naman kasi nila inabot yung mga Abe, una babanatan mo ko sa tanda. Mas matanda ka pa sa akin. Kaya lang, hindi natin ginagamit yung edad sa pagbanat. Ikalawa, yan, Badong Atis, okay lang. Tangengot talaga.
Badong Atis. Ano sabi ni Abe? Ano yung sabi niya? Eto, meron kasing kumalat eh. Meron nagpakalat niyan, yung lahat ng bugok na vlogger ng BBM. Siguro meron nag-udyok diyan. Nauudyokan lang kasi sila, walang mga originality. Ilang beses ko na napanood yan, ang dami ko ng vlogger. Yun at yun. Yung kumain ako ng mic, yung nagpakita ako ng dodo. yun yung mga banat nila at saka yung umaangal ako sa SMNI. Di ba? Yung kumain ng mic, yung kumagat ng mic, ay passion yan eh. Sa gigil mo yan, di ba? Wala naman akong mahataw dito, sayang. Kung maghataw ako ng gamit, babayad pa ako sa may-ari. Talagang ganun. Sinasabi ko nga sa inyo, pag galit ako, galit, no? Pag asar-asar, meron ako sa bahay, share ko lang sa inyo. Linggo naman ngayon, no? Maiba lang tayo. Pag nag-aaway kami ni Mrs., hindi po ako nananakit ng asawa. Kukunin ko po yung itak namin. Tatagain ko yung malunggay. Kawawa. Kawawa yung malunggay. Pero ang tindi ng malunggay na yun dahil yung malunggay na yun, tabas yun. Tapos ilang panahon tutubo siya, lumalaki. Kami may pinakamalaking malunggay noon eh. Nung kasi siyempre normal sa mag-asawa yung nag-aaway. Imbis na magalit ka sa misis mo, hindi ka mananalo sa babae. Sa asawa, yan, tip ko yan. No? Hindi kayo mananalo sa asawa nyo. Kaya kumuha kayo na tagain nyo yung malunggay. Tumaba, ang taba na talaga. Ganun kataba no. Kami may pinakamaraming malunggay. Nabubuhay siya na nabubuhay. Anyways, yun po yung kapalit ko habang nagano, di ba? Yung pagiging violente ko, nakokontrol ko, ibinubuhos ko sa iba. Yun nga yung pagkagat ko ng mic. Okay yun. Ano yan? Pero yung iba, Abe, sinasadya ko na yun. No? Sinasadya ko yun. Yung pagpapakita ko, kasi tinatawag ako manyak, dede ka. Nilalaro ko na yung Abe. Nilalaro ko na yung mga vlogger ninyo na walang ibang gawin kundi tawagin akong manyakol o mangkanor. Siyempre, lalaruin mo lang kaysa magalit ka. Kaya pinaglalaroan ko sila at sasabihin ko, Abe, no? Alam mo kung ano sinasabi ko sa kanila, Abe? O yan, may content na naman kayo. O yun nga, kinokontent nga nila. Kaya kontrolado ko yung mga content ng mga ungas eh. Hindi ko akalain, Abe, na pati ikaw pala, nakokontrol ko na yung mga content mo. Sinasabi ko sa kanila yun, eto pang content nyo. Papakita ko pang content nyo to ha. Alam ng mga viewers ko yan, kaya natatawa sila sa iyo. Kasi pati yung pang content ng mga vlogger na hindi makapag-isip, wala namang kakayang mag-isip yung mga nagko-content ng ganun. No? Actually, sinasabi ko yun dito, Abe. Eto, may pang content na kayo. Eto gagawin. Yung isa pang issue niya, yung sa SMNI, kasi matagal daw siya sa SMNI, hindi daw siya naniningil. Bakit daw ako tila naniningil sa SMNI? Nagbibiruan kami rito, Abe. No? Abe, SMNI, baka naman, pwede nyo na akong kunin dyan sa Waxis. Alam ng mga viewers ko yan na biro yan. No? Alam mo yung mga birong, PBA, baka pwede nyo naman akong kunin dyan. Galing ko maglaro. Ganun yun. Yung alam mong hindi ka kukunin, pero Mother Lily. Baka may bakante naman dyan sa Regal Films. Ganun yung biro na yun. No, biro yun na hindi mo sinisingil yung SMNI, nagbibiro ka na baka gusto ka namang kunin. Hindi niya maintindihan eh. Kasi nga, ang pinanood niya lang, yung mga chinap-chap. Pinanood niya yung chinap-chap na mga pinagkakalat ng mga mas lesser vlogger sa kanya. Real talk, na-disappoint ako, Abe, kasi minsan ka lang sasagot sa akin. Kala ko, eto pala yun. Ito pala yung sinasabi ng mga viewers ko na binanatan ako ni Abe.
Eto talaga, nag-expect po ako na is either yung sinasabi ko tungkol sa kanya ay mamaliin niya, 'di ba? Sasabihin niya sana na ito naman si Badong. Anong fake news diyan, Badong? Mga tipong gano'n, 'di ba? Ikaw parang gano'n yung mataas na level kasi gano'n ko siya eh. Gano'n ko sila hindi ka pala pang ano eh. Hindi ka pala talaga pang malakasan, Abi. Sana man lang, wag na yung 2 taon ko na raw siyang binabanatan. More or less, talagang 2 taon na kitang binabanatan buhat nung kumalas ka sa SMNA na nag-walkout ka. Doon kita unang binanatan eh. Kasi mag-walkout ka sa trabaho mo sa ere. Di ba? Yan, kung kailan siya umalis, doon ko rin sinimulang banatan. Kasi sablay eh. Pero hindi ko siya binabanatan na umuungol ka, Abi. Abi, umuungol ka. Abi, ba't ka naka-pink? Badingdong ka ba? Walang ganun level eh. Paubaya mo na kay Ninyo yan, tsaka kay Mimiyak. Iba yung level dapat natin eh. Anak ng tinapay oh. Yun lang nasabi mo sa 2 taong kong pagbira sa'yo. Kahit yung latest na lang sana, no? Yung sinabi kong fake news ka dyan sa survey ng... Actually, hindi na ako naniniwala na fake news ka eh. Dalawa kasi option ko dun eh. It's either fake news si Abe o mahina ang pang-intindi. Alam nyo, pinatunayan mo lang ngayon, Abe, na hindi ka fake news. Tuwan-tuwa ka na siguro. Hindi fake news si Abe. Oo, mahina lang pang-intindi mo. Hindi mo nauunawaan. Tapos, kaya naaawa ko eh. Naaawa ko sa mga BBM vloggers kasi no wonder bakit ganyan lang yung mga atake nyo. Bakit yung atake nyo? Naglalabas lang ako ng dodo. Natural, yun ang gusto kong ipalabas eh. Natural para magmukha kayong mabababaw. Ako nag-feed nun sa inyo. Hindi nyo pa ba rin naintindihan? No? Pinipidan ko kayo para yan ang isipin nyo. Para yan yung ilabas nyong content. At mandiri sa inyo yung mga matitinunin yung mga viewers. Ano ba tong mga vlogger na to? Wala nang pinag-usapan. Kaya pala nagpahinga ako ng dalawang araw. Ang dami na nagme-message sa akin. Napanood mo na ba si Abi? Napanood mo na ba? Abi naman, taas-taasan mo naman. Baka i-relegate na kita na magpapakita na ako sa'yo ng wet box eh. Nakakaawa naman. Kaya po ang awa ko sa inyo. Ano? Dito naman trolls, diba? Naawa na ako sa inyo. Alam ko naman yung mga trolls nila. Baka nga dyan, vlogger na nanonood sa akin. Mga vlogger na nanonood dito. Naka-ano lang. Kasi una, nalilibang naman sila sa akin. Kaysa panoorin nila yung mga kapwa nila BBM vloggers. Diba? Kaysa panoorin nila si Abe. Dito na-update na sila ng mga balita. Nalilibang pa sila. Abe, nakakaawa ka naman. Babanat ka rin lang kay Banat Bay, kay Maharlika at saka kay Badong. Putya panay kababawang pa ang kinuna mo ng impormasyon si Mimiyak at saka si Ninyo. Itaas mo naman yung level mo, Abe. Paurong ka, ikaw ang paurong. Pero wag kayong mag-alala, babanat pa rin tayo sa mga ibang vlogger na doon po sa maliit kong channel. Si Abe pang malakasan yan eh. Kaya dito natin banatan yan. Okay, pag-usapan po natin to, no? Okay na tayo rin, mamaya na uli pag mga sa question and answer nyo na pag meron kayong mga katanungan. Grabe talaga to si Abe, nakakaano. Punta po tayo rito kay Mayor Baste. Alam nyo, talagang lahat ng Duterte atakehin nila eh, di ba?
Ito po, meron po dito. Excuse me po. Ito, basahin muna natin yung reaksyon ng mga tambilawan. Kaya naman pala biglang kambyo ang bastos, este baste. Dahil bigla palang puputok itong balita kasi slap on his face yan. Public Safety Security Department mismo ang mga users. Nakakatakot, di ba? Kajamming pa yung Yorme eh. Kita nyo, pinagbintangan nyo pa, no? Akala mo may nahuli na pag pinakinggan, ganito na po kabugok yung mga kapanalig ninyo. Aatake yan sa mga Duterte pero wala sa hulog eh. Ano ba yung ginawa ni Baste? Kung pakikinggan mo to, kajamming niya raw yung yung mga adik na miyembro na Public Safety and Security Department. 'Di ba? Ulitin ko ang sinabi kaya naman pala biglang kambyo ang bastos. Yung pagkambyo ni Baste, hindi ko maunawaan kung saan nila nakuha. Napanood ko po yun yung sinasabi nilang, yan po ay press con ni Baste nung hindi natuloy yung maisog sa Tacloban. No? Wala po ako nakitang bumaliktad si Baste. Ang sinasabi niya, ako personally, mas okay yung unit team, no? Kaya lang wala na. Yun nga yung sinabi ni Baste. Okay yung unit team, kaya lang wala ng unit team. Ano yung sinasabi niyo na biglang bumaliktad si Baste? Hindi ko po maintindihan kung ano yung sinasabi nilang bumaliktad. Yung perception nila, iba sa katotohanan. Kita niyo sinabi ni Baste ngayon, yung bad shot, di ba, sa atin niya. Happy birthday, bad shot. Banat yun. Sige, anak ng tinapay, napakahina talaga nito. Ano ba yung nangyari sa Davao? Basahin po natin yung balita. Mayor Sebastian Duterte of Davao City has announced the dismissal of all 37 employees of the Davao City Public Safety and Security Office who tested positive during a random drug test. Ano yung nangyari? Nahuli ba yung mayor, kajamming niya tong mga adik na tauhan? Hindi po. Ang sinabi, dinismiss ni Baste Duterte yung mga tauhan ng Davao City Public Safety dahil nag-test ng positive during random drug testing. Ano po ang masama dun sa ginawa ni Baste? Bakit pag ang reaction ninyo sa very positive na ginawa ng mayor ng Davao, negative? Hindi ko alam kung sa inyo, kung anong uri na ng utak meron tong mga to. Ganun nakalabnaw ang mga utak ninyong lahat. Hawa-hawa, Abe. Sa bagay, kung si Abe ang pinakamatalino tsaka si Janet, si Abe at si Janet ang pinakamatalinong vlogger ninyo. Hawa-hawa talaga. Habang yung mga nakikinig kalaban at may kalamaharlika, tumatalino. Mga OFW man yan, mga pangkaraniwang tao. Habang yung mga nakikinig sa mga Duterte vloggers and influencers, tumatalino. Para silang alam nyo itong ginagawa natin? Ganito po mag-aral sa mga hindi po nakatungtong ng koleyo. Ganito po sa koleyo. Para kayo nag-aaral ng social science. Araw-araw tayo nagtatalakay ng mga issues. Kaya yung iba nakokornihan Parang nasa klase tayo Kung nasa klase ka, umaattend ka ng araw-araw kay Professor Badong, tatalino ka Kahit hindi mo sinasadya. Kaya napapansin nyo, pag pumunta kayo sa ibang hindi ako nagbubuhat ng yun talaga yung tendency ng isang tao na nag-aaral, tumatalino. Hindi nyo lang napapansin, no? Para kayong naka-enroll sa koleyo ng libre. Ganito po yung pag-enroll sa koleyo. Kaya pag pumunta kayo sa ibang mga vlog, putya parang ang tatalino nyo, di ba? Hindi nyo napupuna. O yun na yung epekto Pero kalaabe,
Dahil sa impluwensya ni Abe tsaka ni Janet na panay, bading ba yan? Yung magkapatid na yan, bading ba yan? Kasi umuungol sila eh. Ito yung pinanunood ako eh. Dahil sa mga impluwensya ng ganong mga tao sa inyo, pumupurol din eh. Pumupurol. Kaya kita nyo, ang ganda ng ginawa ng Davao City Mayor, nagra-random drug testing pa siya. May narinig pa po ba kayo na random drug testing sa mga mayor at sa mga, lalo na po sa mga ahensya ng pamahalaan? Wala na. Wala na pong nagda-drug testing. Random drug testing. Nung panahon ni Duterte, panay-panay, di ba? Panay ang random drug testing. Ngayon, bawal. Si Baste na lang nga, yung nag-random drug testing, at nung may napatunayan siya sa random drug testing na gumagamit, tinanggal niya sa serbisyo, pinalagan nyo pa? Talaga? Mali pa yun? Pukin. Yun pa si, yung gumagawa ng matino, yun pa ang mali. Anak ng pupa, oh. Kailan pa naging mali na magpa-random drug test ka at lahat ng positive tinanggal mo sa serbisyo? Huwag niyo pong maliin yung tama. Tapos biglang sabihin, kalat talaga sa ano, Davao, no? Siguro merong ano dyan. Puta, baliktad eh. Okay. Di po ba? Mali po yun. Na masamain yung ginawa ni Baste. Biglang ganun sila magaling. Mag-ugnay, siguro may mga, sa mga, ano, pag binasa mo yung mga comment, siguro meron dyan sa Davao na, ano, na mga lab. Pucha, biglang nagkaroon na ng mga lab eh. Tukmolins talaga eh. Okay, punta na tayo rito. Maganda tong tanong kay ano eh, no? Akala ko talaga itong Pogo. Kaya inip na ako, tagal naman diyan. Kailan kayo pupunta sa mga Pogo na malakihan? 'Di ba? Kailan tayo pupunta sa Pogo na malakihan? Yung mga Cavite, mga diyan sa Parañaque, etc. Bakit dito sa Banban na maliit na bayan sa Tarlac, bakit diyan kayo nag-concentrate? Akala ko simula lang yan, tapos pupunta sila sa mas malalaking Pogo. Eh yung pala patapos na yung hearing. Ang sinentrohan lang talaga si ano, tapos inugnay na kasi. Ito yung latest na sinabi ni ano eh, no? Propaganda lang talaga para maiugnay si Duterte. Ayaw niyo maniwala, ito mismo si Risa Ontiveros. Lumago talaga dahil naging de facto policy ni Duterte. Binuksan niya wide ang mga pinto natin, pati yung ating mga ports of entry na dapat under watch at may jurisdiction ang Bureau of Immigration. Hinayaan sa kanyang de facto policy na kasangkapanin yung mga travel and entry documents tulad ng visa upon arrival na nakita natin nung maraming buwan ng investigasyon sa Bastilla scam. At meron siyang mga kasabwat at kasosyo dyan, pati sa foreign private sector. So hanggang ngayon, napakatinding sakit ng ulo sa atin ang Pogo. Nagsimula sa Pogo-related prostitution hanggang illegal recruitment and detention ng mga foreign nationals dito, hanggang nga sa Bastilla scam, hanggang human trafficking, crypto scamming, ngayon money laundering at posibleng espionage. Lumago talaga dahil naging de facto policy ni Duterte. Kita nyo na? So eto, paglago, kahit 2024 na po ngayon, nag-iimbestiga sila, Duterte pa rin. Duterte ng Duterte ng Duterte. Sabi na yan po talaga yung patutunguhan yan. No? Pasamain natin to si Alice Gu. Pinasamahan nila lahat eh. Binintang na lahat ng krimen. Pero yung unang krimen na hindi pa rin malinaw, sabi naman sa inyo, etong magkakakampi na to na kakamping, mga kakamping, itong mga
administrasyon, mga Dilawan, mga Makabayan Black. Isa lang ang purpose nito, pabagsakin si Duterte. Wala naman po, hindi po nila, wala po sa ano nila yung lutasin yung mga problema, wala po. Sa kanila, maiugnay lang nila kay Duterte, solve na sila. Katulad nito, patapos na pala. Ang tanong, malino na ba yung ugnayan ni Alice Go tsaka ng Pogo sa buong Pilipinas? Siya ba yung may-ari ng Pogo sa buong Pilipinas? Ibig sabihin, sa Bamban lang merong problema yung Pogo, sa iba wala. Kasi titigil na sila eh. Kasi pinroject na nila na dahil kay Duterte. Wala pong nagsasabi dun sa kay Alice Go na magkaugnay po ka. Ni walang picture si Alice Go tsaka si Duterte. Buti pa yung panahon. Buti pa yung Parmali. May picture pa yung mga taga-Parmali kay Duterte kaya may ugnayan daw dahil nagpa-picture eh. Dito totally wala. Sino na nag-ugnay? Yung chairman na lang, si Raysa Ontiveros. Siya na nag-ugnay kay Duterte tsaka sa Pogo. Pogo ngayong 2024. Lahat doon ganun eh. Ito naman po yung ano, yung rotational brownout. Ang lalaki ng problema natin, no? No? Kaya nga sabi ko lang ayaw ni Ontiveros galawin yung ayaw matagal na, 'di ba? Yan kayo Island Cove sa inyo po nang galing yan. Marami pa po ito si Christian Esguerra oh. Tanong ni Christian Esguerra, sisilipin din ba ng Senado ang Pogo sa Cavite at iba pang lugar? Pag lumabas daw sila na may mas malala pa rito kay Alice Go. Paano lalabas na may mas malala? Pinalala nyo si Alice Go. Ibig sabihin, si Alice Go lang ang punteriya nila. At ang kwento nitong chairman, kaya nag-exist yung Alice Go kasama ng Rappler. Rappler na yung tapos na yung Rappler eh. Tapos na yung investigasyon ng Rappler eh. Kaya may mga nag-exist na katulad ni Alice Go dahil si President Duterte binuksan yung Pogo, pinapasok ang lahat. Parang sinasabi na, alam niyo, iniinsulto niyo si BBM eh. Akala niyo lang nililigtas niyo si BBM. Actually, sa lahat ng mga nagsasabi na lahat ng problema ng Pilipinas ay kagagawan ni Duterte, iniinsulto nyo indirectly si BBM. Bakit nyo iniinsulto si BBM indirectly? Kasi parang pag nag-discuss kayo, parang walang presidente ngayon. Parang pinatanggap nyo na wala naman tayong aasahan dito sa presidente na to. Ang inaasahan natin na presidente yung dati, kaso hindi niya nalutas. Kaya problema natin, ngayon, wala naman tayong presidente ngayon. Parang ganun yung pinalalabas ninyo. Di ba? Tama. Si Misani, parang pinalalabas nyong inutil si BBM. Kaya ang sisi ninyo, kung nalutas sana ni Duterte yung problema natin sa Pogo, wala sana tayong problema ngayon. Ano ba asahan natin rito sa presidente? Kung nalutas sana kung sana hindi nakapag-enter si Duterte sa agreement sa China, hindi sana tayo bobombahin ngayon. Lahat kay Duterte, kung sana nalutas ni Duterte yung traffic, yan po yung sinabi nung sinasabi ng mga supporter nyo. Di ba sinabi ni Duterte tsaka ni Villar na matatapos na yung traffic? Bakit may traffic pa rin? O sabi sa congressional hearing, pinatutunayan lang dito na hindi natigil yung droga sa panahon ni Duterte. Ano po pinahiwatig niyan? No? Si Duterte lang yung inasahan yung lulutas ng lahat ng yan. Traffic, droga, at lahat. Kaya, kung inabutan na ni Pangulong Marcos, eto yung gusto niyong palabasin mga supporter ni Marcos. Kung inabutan na ni Pangulong Marcos yung problema na yan, umasa kayo na hindi na malulutas yan.
Kasi inutil yung Pangulo. Hindi po ako nagsasabi niyan. Kayo po ang nagpapahiwatig na ganun ang kalagayan. Never po namin, no? Never po. 6 na taon namin sinuportahan si Pangulong Duterte. Pinagtatanggol namin, nakikipag-away kami kasi minamasama ninyo yung mga ginagawa ni Duterte. Ang ganda ng war on drugs. No? Ang ganda ng war on drugs. Tapos papalabasin nyo, dami namatay, demonyo, kriminal. Paano mga pinatay ng mga addict at mga drug pusher at drug lord? Wala lang. Kayo po inutil dahil hindi nyo alam. Ako na ngayon inutil. Ito po trabaho ko eh. Araw-araw mag-vlogs eh. Kung may ginagawa po ako sa trabaho ko, hindi po ako inutil. Vlogger ako eh. Di ba? Gusto ni Wag parang sinasabi ko may tinara kayong problema, hindi na namin problema 'yan. Dapat bagong problema lang yung lulutasin namin. Ang daming bagong problema. Rotational brownout. Alam ko may rotational brownout, may magba-brownout no, minura ni Duterte. Tumino eh. Yung mga magtutubig, di ba? Nawawalan ng tubig, tas gusto magtaas ng presyo. Minura ni Duterte, ay wala po, lutas na po yan. Wala na po tayong problema sa kakulangan ng tubig. Isang mura lang ni Duterte dyan, tumitino yung mga yan eh. Rotational brownout, alam nyo po, pag nilutas po yan ng kasalukuyang gobyerno, alam ko na kung ano panlulutas nila dyan. Congressionally, meron na po sila lahat eh. Lahat po ng ginagawa ng gobyerno na to, meron na siyang format. May problema ba? Anin natin yan, i-congressional hearing natin. Yung problema ngayon, i-congressional hearing nila para lumabas na ang may kasalanan si Duterte. So may problema tayo ngayon sa West Philippine Sea. Binobomba tayo tuwing magsusupply tayo ng pagkain. Binobomba tayo tuwing lalapit tayo. Tinataboy yung mga isda natin. Pinagbabawalan. Mag-congressional hearing tayo. Isinisi kay Duterte. O yan ha, may kasalanan si Duterte. Ano pong kalutasan? Kasalanan ni Duterte yan eh. Kaya napatunayan namin na kasalanan ni Duterte. Pogo, kasalanan ni Duterte. Wala na. Paano po natin lulutas? Kasalanan ni Duterte yan eh. Dinat na namin yan. Hindi na namin problema yan. Kasalanan na ni Duterte yan. Kaya itong brownout, tinitiyak ko sa inyo, magko-congressional hearing yan. Isisisi yan kay Duterte. Kaya, kay Duterte palang problema yan. Kaya tatanggapin nyo na lang. Bakit? Si Duterte may problema, hindi niya nalutas. Wala na si Duterte. Tawad-tawad na lang tayo. Tawad-tawad na lang tayo lahat. Lahat kasalanan ni Duterte. Ano ba ang mga kalutasan nila? Wala. Basta kasalanan ni Duterte yan. May ayuda na ba kayo? Bigyan ng ayuda yan. Siyempre po, tonto, ayuda kami. Pero 1 araw, 2 araw lang yan. Ayudahan natin. Wala na tayong budget, boss. PhilHealth may budget Kunin niyo yung PhilHealth. Isisin natin yan, iugnay natin, China. Basta China, Duterte na yan. Okay na yan. Wala na tayong magagawa dyan. China, Duterte na may kasalanan. Kung wala pala kayong kakayahan na maglutas ng mga suliranin, bakit pa kayo nariyan, di ba? Bakit pa namin kayo pinasosweldo